Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Chamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-20 sa buwan ng Mayo, taong 2026. At sa ulo ng ating mga balita, krisis sa kuryente posibleng masolusyonan na hanggang katapusan ng buwan ng Mayo 2026. Ito'y matapos ang sinagawang emergency power meeting sa Kapitolyo. Feeder na malimit makaranas ng brownout ipinaliwanag ng Ormeco. At arkong yari sa recycled materials tampok sa Santa Cruzan ng Barangay Ilaya. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Chamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, formal na ipinagdiwang sa Canubing National High School ang programa ng internasyonal na organisasyong VersaLink ang kanilang ika-20 anibersaryo ng Education Sponsorship Program na naglalayong maghatid ng libreng edukasyon sa mga underprivileged at katutubong kabataan sa lalawigan. Formal na ipinagdiwang sa Canubing National High School ang programa ng internasyonal na organisasyong VersaLink ang ika-20 anibersaryo ng kanilang Education Sponsorship Program na naglalayong maghatid ng libreng edukasyon sa mga underprivileged at katutubong kabataan sa lalawigan. Sa ilalim ng temang Transforming Lives Through Education, inalala sa naganap na programa ang 2 dekadang kasaysayan nito mula noong 2006 hanggang ngayong 2026. Naging layunin ng Global Ministry Foundation na maibsan ang bilang ng mga humihinto sa pag-aaral sa pamamagitan ng direktang tulong pinansyal at moral sa mga piling mag-aaral. Ang VersaLink na nagpapatakbo sa ilalim ng international na humanitarian at faith-based organization na Global Ministry Foundation ay kilala sa advokasya nitong labanan ang siklo ng kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon. Matagal nang aktibo ang organisasyon sa Oriental Mindoro kung saan nakatuon ang kanilang mga proyekto sa pagbibigay ng mga scholarship offers. Dumalo sa nasabing pagtitipon ng mga pangunahing foreign sponsors na si Narelle Barkley at kanyang asawa na si Gary Barkley. Sa pang-umpisang talumpati ni Narelle Barkley, ipinahayag nito na layunin ng organisasyon ng mas napalawak pa ang misyon ng VersaLink. As I said in my speech, that we were here in 2006 volunteering with MercyLink, and we saw these children that should have been in school, but they were playing in the streets during school day. And so we wondered what was stopping them from being in school, and we found out that their parents were so poor that they couldn't provide their uniforms, their stationery, any of the contributions and other things that might be a little amount, but it's a big amount to people who just don't have. And the parents struggle to provide food and shelter and other things. So we thought the Holy Spirit was planting a seed in our hearts that why don't we start a sponsorship program where we can get sponsors from other parts of the world to provide enough funds per year, contribution, to cover these costs so that we lift a financial burden off parents and that their children will be able to have an education and not miss out on being schooled. So that's how it started in 2006 and it continues today, 20 years later. Gayun din, inihayag ni Gary Barkley ang mga lugar sa lalawigan kung saan unang nagsimula sa misyon ng pagtulong at sponsorship ang VersaLink Ministry at kung paano nito nabago ang mga buhay at natupad ang mga pangarap ng marami, lalo na ng mga kabataan. This program is based on the Ministry of VersaLink. So where VersaLink is based, it then spreads out from that. It started in Masipit, with a lot of people from Masipit being involved, and then when we moved to Canubing, a lot of local people here involved. So it's spread to Nohan Municipality, Bako Municipality, but centered on Calapan City. No, we do not have any other ministries around the world, but there are maraming sponsorship programs around the world from many different organizations. They're all different. This program was specifically looking at local people, giving them that chance to transform their lives and for their family for the future
through God providing sponsorship through local sponsors, as we learned through today, but also overseas sponsors, helping them to just get that change in life. Ayon naman kay Angel Parr, ang Base Director of Sponsorship ng MercyLink, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang grupo sa mga lokal na leaders sa mas matagumpay na education sponsorship programs na marami na ang napagtapos, lalo na ang mga kabataan at katutubong Mindoreño sa iba't ibang kurso at programa. Since 2026, sobrang napakadami na hundreds of students na yung natulungan. But to date, meron na kaming 75 college graduates na natulungan ng MercyLink. And we're so grateful sa Panginoon, sa mga taong hinipo niya para tumulong sa ating mga estudyante dito sa Mindoro para makapagtapos ng pag-aaral. At ngayon naman, the good thing is, the great news is sila naman yung tumutulong sa ating kapwa Pilipino na tumulong para mag-sponsor ng ibang mga estudyante, mga katutubo at mga Tagalog. Nagpaabot din ng pasasalamat si Pastor Rupert Parr sa patuloy na pagsuporta ng ibang lokal na grupo upang matagumpay na maiulat ang programa ng MercyLink. Nagbigay din ito ng mensahe sa mga kabataang nagnanais maabot ang kanilang mga pangarap. It's very interesting, some of the applicants, their dreams. What is your dream job? What do you want for the future? Oh, I want to be a jet fighter pilot. I want to be an astronaut. Yeah. And I want to be... And they have these big dreams and they say, follow your dream. Don't give up. Just trust in God. And don't give up, impossibly for the Lord. And we are so blessed to be part of these people's lives, to mentor them, to guide them, to encourage them. I remember quite a few of these graduates when they were very young children coming to us, and they say to me, Pastor, I can't do this. I say, do you remember last year you came to me and you said, Pastor, I can't do it. And now look, he's a part of one. So hold on to that same hope that if God did it before, he can do it again. And many of them remember that. And we just encourage them, and we're there for them to mentor them spiritually, emotionally, and we're very blessed. Lubos din ang pasasalamat ni nakanabing National High School Principal Juanita Dawis at Barangay Captain Emmanuel Matipag sa kanilang mga talumpati. Binigyang diin ng dalawang pinuno ng 20 taong suporta ng organisasyon ay nag-iwan ng malaking ambag sa pagtaas ng antas ng edukasyon sa kanilang komunidad. Samantala, puno ng inspirasyon ang pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay mula sa mga sponsored individuals na nagbigay din ng kanilang mga talumpati at pasasalamat sa Education Sponsorship Program ng MercyLink. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, muling pinagtibay ng MercyLink ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang misyon sa Oriental Mindoro upang mas marami pang kabataan na makapagtapos at makatulong sa kanilang mga pamilya sa hinaharap. Matagumpay na nagtala ng mataas na passing rate ang Mindoro State University matapos opisyal na isinuwalit ng Professional Regulation Commission o PRC ngayong May 2026. Ang resulta ng katatapos lang na board exam para sa March 2026 licensure examination for teachers. Matagumpay na nagtala ng mataas na passing rate ang Mindoro State University matapos opisyal na isiwalat ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta ng katatapos lang na board examination for teachers March 2026. Sa isang eksklusibong panayam, ipinahayag ni Wilma Lontok, ang Dean ng College of Teacher Education, ang kanyang labis na kagalakan sa naging resulta at performance ng universidad. Ayon kay Lontok, mataas ang naitalang estatistiko ng mga pumasa ngayong March 2026 licensure examination for teachers. Ibinahagi nito na mahigit 130 passers sa kabuuang campus ng Calapan, Bungagong Campus at Main Campus ang mga bagong lisensyadong guro. So, total of 92 takers po tayo for the March exam. 72 had passed. So, that is equivalent to 78.26%. We have 77 takers, first takers. 64 out of 77 passed. So, 83.12%.
and 18 retakers or repeaters. Out of that 15, 8 po ang pumasa. So we have 53.33 for the retakers or repeaters. Again, overall for the Calapan campus is 78.26. We are still tracing who are graduates of the BSED and the BTVTED. So since last week lang po siya, medyo busy ang mga program chairpersons natin, kaya hindi pa sila na-traced. How many or who are these 77 takers from what programs? Binigyang diin ni Luntok na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa isang sangay, kundi patuloy ng kolektibong kahusayan ng 3 campus ng universidad. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga sentralisadong review program at patuloy na ugnayan ng mga faculty members for education, tiniyak umano ng pamunaan ng sapat ang kalidad ng edukasyon at paghahanda para sa eksaminasyon. Maganda naman ang ating... wala lang po tayo ngayong top-notchers, pero we're so happy that we have good performance of our graduates in the licensure examination for teachers. Binahagi rin ng Luntok na ang magandang resulta ng pagsusulit ay isang malaking ambag sa patuloy at pagpapanatili ng mataas na antas ng institusyon bilang isa sa nangungunang pampublikong pamantasan sa lalawigan. Aniya, handa ng puna ng mga bagong gurong ito ang pangangailangan sa sektor ng edukasyon sa buong lalawigan at sa mga karatig bayan. Nagpaabot din ng muling mensahe si Luntok para sa mga bagong lisensyadong guro at sa mga susunod at nagnanais na kumuha ng nasabing board exam para maging profesional na guro sa hinaharap. For the new passers, as lagi po natin sinasabi, carry with you the core values of the university. So the RISE, resiliency, integrity, commitment, and excellence. And always carry with you the mantra of our university president, Dr. Enyo Maridia Apostol, na maging mahusay, matino at mabuti. Bilang mga future educators, tayo po ang hubog sa next generation. So sabi nga ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So some are saying now na iba ang klase ng kabataan natin kasi they are influenced by the social media, the technology. But teachers cannot be replaced inside the classroom. So, with those core values and the mantra, nakakatulong po tayo, o lalo na ating mga bagong graduates, sa paghubog ng susunod na henerasyon. Congratulations po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagbibigay ng honor sa Mindoro State University. Maraming salamat. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pang pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TV net kami.
inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hanggang katapusan ng Mayo 2026, posibleng masolusyonan ang nararanasang krisis sa kuryente sa lalawigan. Ito ay matapos ang sinagawang emergency power meeting sa Kapitolyo na pinangunahan ni Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor at ni Governor Yumerito Dolor. Kasama ang mga opisyal at kinatuhan ng independent power producers at emergency power suppliers, ganun rin ang mga ahensya ng National Power Corporation at Transco. Ginanap ito ika-18 ng Mayo sa Tamaraw Hall sa Kapitolyo. Hanggang katapusan ng Mayo 2026, posibleng masolusyonan na ang nararanasang krisis sa kuryente sa lalawigan. Ito ay matapos ang sinagawang emergency power meeting sa Kapitolyo na pinangunahan ni Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor at ni Governor Yumerito Dolor kasama ang mga opisyal at kinatawan ng mga independent power producers at emergency power suppliers, ganun rin ang mga ahensya ng National Power Corporation at Transco. Ginanap ito ika-18 ng Mayo sa Tamaraw Hall sa Kapitolyo. Ayon sa Ormeco, ang sitwasyon ng kooperatiba ay maituturing na nasa kritikal na kalagayan dahil hindi sapat ang kasulukuyang available generation. Mababa ang generation ng renewable energy suppliers. Hindi pa operational ang ilang inaasahang bagong planta at may problema sa fuel supply ang ilang emergency power providers. Sa kasulukuyan, ayon sa datos, umabot sa 75.31 megawatts ang pinakamataas na demand sa kuryente na naitala nakaraang ika-11 ng Mayo, habang 56.5 megawatts lamang ang maaasahang supply. Ang nasabing demand, posible pang tumaas sa 86.4 megawatts sa mga susunod na araw o linggo. Dahil dito, kinailangan ng Ormecong magpatupad ng manual load dropping o MLD o rotational brownout na nararanasan ngayon ng mga member consumers. Sa pagpupulong, inisa-isa ng gobernador ang mga inihaing balakid ng Ormeco. Kabilang na dito ang pagpapalit ng problemadong EPP at ang pagpasok ng bagong emergency power supply agreement na 7 megawatts, pagpapabilis ng operasyon ng mga bagong IPPs at limitasyon sa 13.8 kV line na kailangan ng ikonekta sa 68 kV line. Simple lang naman, ayaw mo mangyari, gawin mo ito. Pero pag hindi nyo ginawa, tulad ng dapat nyo i-deliver, bukod sa penalty babayaran nyo kay Ormeco, may sagutin kayo sa akin. Ipapublish namin sa buong Pilipinas itong kumpanyang ito ay hindi sumunod sa deliverable nila according to their contract. Boss, remember, ako kausap mo, gobernador ako ha. Makikita ng slide, may problema ang delay. Sino kumpanya ang may delay at bakit? Isa-isahin natin. So you will commit to me na by Thursday. Kaya nga, pero i-commit mo sa akin na by Thursday, nandiyan na yung inyong ABR. At sa Friday, dapat operational yan. Lagay niyo sa... At pag hindi sila nag-commit, may unison nyo yan. Ako na ang kausap nyo ha, hindi may kong kausap nyo. Ako hindi ako natakot dati nung pinakancel ko yung kontrata ng 40 megawatts ng API. Ayun, ang manager ng kaibigan ko, pero sabi ko, dahil wala ka dineliver sa amin, cancelin ang kontrata mo. Ako mismo ang magsusulat. Ako pipirma mismo for the cancellation ng mga hindi nag-deliver na yan. At magpa-emergency power agreement na lamang ang Ormeco. Ang gawin yung request naman. Yun. Susulatan ko rin. Kung kinakailangan tawagan ko sino man ang kinakailangan para mas mapaprove ng maaga. Hindi pwede tayo ng ganitong ginagawa natin. Can you imagine, ang kontrata ay December last year. Hanggang ngayon, ang nakalagay nyo, ang site, hindi ready. Kung doon pala sa pagpiprepare ng site, hindi nyo magawa, hindi ako naniniwala kaya nyo magpatakbo ng planta. Kung maisasakatuparan ang lahat ng sinabi at mga ipinangako sa nasabing pagpupulong, inaasang masusolusyonan ang krisis sa kuryente o di kaya mas bababa ang kakulangan o load shedding sa lalawigan hanggang katapusan ng Mayo taong 2026.
bawat isa sa atin ay may responsibilidad. Gawin lang natin yon. At pag nagawa natin yon, makikinabang ang bayan. Secondly, there is no time for blaming ngayon, pabalik. There is only time for moving forward. And lastly, makikita ulit tayo after May 31. Titingnan natin anong naging diferensya sa lahat ng ating pinag-usapan. Samantala sa nakalipas sa mga linggo, hinaing at reklamo ang maririnig sa mga member consumers ng Ormeco. Mula sa residential hanggang commercial establishments, lubang apektado ng manual load dropping o rotational brownout sa lalawigan. Ano nga ba? Pinipili ang feeder na mawawala ng supply ng kuryente. Ipinaliwanag yan ni Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor. Sa nakalipas na mga linggo, hinaing at reklamo ang maririnig sa mga member consumers ng Ormeco. Mula sa residential hanggang commercial establishments, lubang apektado ng manual load dropping o rotational brownout sa lalawigan. Suhestyon ng mga apektado sa abiso ng Ormeco na kulang ang supply ng kuryente at kinakailangan magsagawa ng MLD. Paano pinipili ang mga mawawalan ng kuryente at bakit di na lamang ito magbaba na ang malinaw at tiyak na schedule upang makapagsagawa ng kinakailangang hakbangin o adjustment ang mga apektadong feeder? Yan ay imposibleng gawin. Sinasabi ko na. Dahil ang intermittency ay wala rin yung schedule. So, hindi pwedeng ito ka, tapos hindi matutuloy. Hindi rin naman pwedeng wala ka, tapos wala kami kukunin. Ang pag-determine whether yan ay siya o hindi, depende sa dalawang bagay. Una, sa capacity noong ilod ng kukulangan, kasi iba't ibang feeder, bawa si 8600, ang kulang ko 2 megawatt, 2 megawatt pala yun siya 200. Sa yung matik kong ilalagay, pinakamabilis yun. Pwede namang ibang feeder, tig 1 mega, kumbaga, hindi siya yung immediate pag hindi mo ginawa yung agad-agad, ano mangyayari sa system? Total blackout. Bagsak ang buong system. So, kailangan mo na may mga immediate solution. Then, saka natin ulit tanuhin. Yung iba, nagagalit na patay na, bubuhayin, papatay na rin. So, ang ginagawa natin, okay, diretso na yan. Sakto na pala di diretso na, kaysa bubuhayin ulit, nakakasira, nakakapal ang kuryente, which is totoo naman, hindi naman totoo yun. Mga urban legend nila yun, mythical. No? So yun yung problema natin. Ngayon, hindi ba pwedeng schedule agad? Hindi aasa rin Sabi nyo, patay ngayon, umalis pa naman ako, hindi ganun, tapos yung pala meron. Wala talaga it's a total cooperation to each and everyone. Kaya pag sinabi magtipid lahat. Hindi pwedeng sila lang. Ngayon, talaga namang list namin pinapatay ang mga business sector. Puerto Galera, the list namin pinapatay. Noong una, hindi yan kasali. Ang Calapan City, hindi kasali. Ang itong mga government hospitals ito, ganyan-ganyan, hindi rin kasali. Pero, because of the laki na ng problema, naisasali na. Ayon pa rin kay GM Dolor, sa halip na pagpuna at pagtuligsa, pagkakaisa at unawa ang hiling ng Ormeco, nanawagan nila sila ng pagtitipid sa kuryente. Subalit, tila ilan lamang ang tumugon dito. Pinaalala niya na ang bawat isang member consumer ay may obligasyon, di lamang sa pagbabayad, kundi ganun rin ang responsableng paggamit ng kuryente, lalo na sa panahon ng krisis. Sabi ko nga nung last week, 1 beses lang per customer sa isang araw. Hindi, naging 2. Ngayon, hindi, nagiging 3. Kasi dati-rati hanggang alas 10 na load shedding, ngayon hanggang 1 ng madaling araw. Kasi wala naman nagtipid Fiesta, 2 ang LED wall, sound system na buo. Wala naman nagtipid May national state of energy emergency. May nagtipid ba? Sa mga piestahan pa lang, wala naman So, hindi naman dumami ang supply natin. Sinasabi namin, hindi naman magic yan. So, walang nag-operate, pero nag-expect lahat. Kami, nagpupumahog lang kami sa energy family. Madali naman mag-wishlist Pero ang katotohanan, hindi ganoon. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala.
Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa halip na gumamit ng mamahaling dekorasyon, nagtulungan ang mga residente ng Barangay Ilaya upang makalikha ng mga makukulay na arko gamit ang mga materyales na maaaring muling mapakinabangan tulad ng plastic, bote, karton, lumang tela at lata at iba pang mga recyclable items. Ang kanilang Santa Cruzan, panoorin natin sa report na ito. Naging makulay at makahulugan ang pagdiriwang ng Santa Cruzan sa Barangay Ilaya, lungsod ng Calapan matapos tampukan ng mga arkong yari sa recycled materials bilang simbolo ng pagkakaisa, pagkamalikhain at pangangalaga sa kalikasan. Sa halip na gumamit ng mamahaling dekorasyon, nagtulungan ang mga residente ng barangay upang makalikha ng mga makukulay na arko gamit ang mga materyales na maaaring muling mapakinabangan tulad ng plastic, bote, karton, lumang tela, lata at iba pang recyclable items. Ayon kay Barangay Ilaya Chairwoman Jesusan Narsoles, layunin ng inisyatibong ito na hindi lamang mapanatili ang tradisyon ng Santa Cruzan, kundi mapanaganap din ang kamalayan ng publiko hinggil sa kalagahan ng waste management at environmental protection. Naging sentro ng atensyon ng mga malikhaing disenyo ng bawat arko na nagpapakita ng husay at talento ng mga residente ng Barangay Ilaya. Bukod sa pagiging makulay na selebrasyon, naging daan din ito upang mahikayat ang komunidad na maging responsable sa wastong paggamit at pagtatapon ng basura. Sinaksihan naman ng mga residente at bisita ang naturang pagdiriwang upang makita ang engranding prosesyon ng Santa Cruzan at ang kakaibang presentasyon ng mga dekorasyong gawa sa recycled materials.
Ayon pa sa mga opisyal ng barangay, malaking bagay ang partisipasyon ng mamamayan sa tagumpay ng aktibidad dahil ipinakita nito ang pagtutulungan ng bawat isa sa pagpapanatili ng kultura habang isinusulong ang pangangalaga sa kalikasan. Bukod sa pagpapakita ng debosyon at pananampalataya, nagsilbi ring inspirasyon ang pagdiriwang upang hikayatin ang iba pang komunidad na magsagawa ng mga makakalikasang proyekto at gawain sa kanilang mga tradisyonal na aktibidad. Ang amin pong tema ngayong sa tapusan ay ang pagkakaisa sa kabila ng crisis na naranasan ay ang pagkakaisa ng Barangay Ilaya sa pagdiriwang po ng Feast Day of Our Lady of Fatima. Idinaos sa kanang 15 hanggang 17 ng Mayo 2026 ang Media Camp 2026 na may temang Lights, Camera, Mission. Hindi basta dokumentasyon kundi inspirasyon bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Social Communication Sunday. Idinaos sa karang 15 hanggang 17 ng Mayo 2026 ang Media Camp 2026 na may temang Lights, Camera, Mission. Hindi basta dokumentasyon kundi inspirasyon bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Social Communication Sunday. Pinangunahan ng SNC SOCOM ang naturang gawain na dinaluhan ng mga kabataan ng Hapag at mga pamayanang media volunteers na naglalayong palalimin ang kaalaman at pananagutan ng mga kabataan sa paggamit ng media bilang kasangkapan ng ebanghelisasyon at positibong komunikasyon. Sa loob ng 3 araw ng pagsasanay, tinalakay ng mga inimbitahang tagapagsalita ang iba't ibang mahalagang paksa kaugnay ng media at digital mission. Kabilang dito ang media literacy and Christian responsibility na nakatuon sa wastong paggamit ng media at pananagutan bilang Kristiyano sa digital na panahon. Tinalakay rin ang Finding God in Every Frame kung saan binigyan diin ang kahalagahan ng paghahatid ng pananampalataya at inspirasyon sa pamamagitan ng photography at videography. Nagkaroon din ng workshop sa narrative report and news writing upang malinang ang kakayahan ng mga kalahok sa wastong pagsusulat ng balita at ulat. Gayon din ang photography and videography na nagbigay ng praktikal na kaalaman sa pagkuha ng mga larawan at video para sa makabuluhang dokumentasyon. Bukod dito, isinagawa rin ang talakayan tungkol sa learning and proper etiquette as digital missionaries upang gabayan ang mga kalahok sa tamang asal at responsableng pakikisalamuha sa online platforms bilang mga makabagong misyonaryo ng simbahan. Ayon sa mga organizer, layunin ng Media Camp 2026 na hubugin ang kabataan hindi lamang bilang tagapagdokumento ng mga gawain kundi bilang mga instrumento ng inspirasyon, pananampalataya at katotohanan sa makabagong panahon ng komunikasyon. Samantala, happy birthday today to our very own Janlyn Chacha Montero from your Newsline family. At maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na karap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestion, mga balita at informasyon na nais nyong iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muling si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.